Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamuti Ka TV. Ayan, nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan tayo lang nakakaalam. This is a secret place, guys. Wow! Secret place. Ayan, dito tayo sa isang lugar. Ayan, marami kasing nagtatanong ngayon guys, sasagutin na natin. Marami kasing nagtatanong about sa mga age limit daw dito sa Macau. Ano daw ba yung age limit? Maraming tatanong. 44 sir, pwede pa ba ako? 35 na ako sir, pwede pa ba ako? 60 sir, 60 years old, pwede pa ba ako? Sasagutin na natin yung mga tanong nyo kung age limit pa dito sa Macau. Yan guys, may age limit naman dito. Pero hindi naman katulad sa atin sa Pilipinas na talagang pinapaskil nila. Hindi. Dito kasi guys, siyempre depende din yun sa appearance mo eh. Sa appearance mo, kung 35 ka na, kung malakas ka pa naman, pwede ka pa dito sa Macau. Kung 45 ka na, tapos malakas ka pa rin, pwede ka pa dito sa Macau. 45, 46, yan, 50, pwede pa nga eh. Kung nakitaan ka naman na okay pa yung willing ka pa willing ka pa magtrabaho, physically fit ka pa, tinitingnan sa appearance mo, is pwede ka pa dito. Pero kung 35 ka na, tapos para kang na dyan, parang nanghihina tingnan, wala yan, negative yan pag ganun. Hindi ka nilang kunin. Dapat guys, pag talaga, example, 45 ka na, pupunta ka ng Macau, ayusin mo yung sarili mo, lalaki, babae, ayusin mo yung sarili mo, mag-ayos ka, pakita mo na, tapos kung may kulay yung buhok mo, puti na, mag-itim, kulay mo ng itim, saka ka na wag magkulay pag nakapasok ka na sa trabaho, diba? Yan, security yan, may talaga yan, may height limit, may age limit sa security. Alam ko 33 to 35 security. The rest 40 pwede pa. Pwede pa guys, pwede pa. Magsasabi sila hindi na pwede 'yon. Pwede pa. Pwede pa. Kasi yung iba mahihina ng loob eh. Pag may nagsabi sa kanila hindi ka pwede, wala na, tigil na. Diba? Tigil na. Dapat guys, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi lang porket sinabi nila, wala ka na. Guys, kung makikinig ka sa ibang tao, mga sabi-sabi dyan, tapos hindi ka magpupursige sa sarili mo, diba? Wala yan. Hindi mangyayari yung gusto mong mangyari. Magkatrabaho ko dito sa mga 45, pwede pa kaya ako dito. Pumunta ka dito para masubukan mo. Diba? Ang daming natatanggap dito. Yung mga sasabihin nila na hindi na siguro. Yung mga nakikinig yan sa mga sabi-sabi ng iba. Kasi merong iba kasi na imbis na tulungan ka, gagawin nila is pahinain yung loob mo. Imbis na bigyan ka ng lakas ng loob, gagawin nila is pahinain yung loob mo eh. Diba? Sasabihin nila huwag ka mag-apply dito sa Macau kasi maraming naghahanap ng trabaho dito. Walang makakuta dito. Ay kung makikinig ka sa kanila guys, walang mangyayari. Walang mangyayari. Kung gusto mo mag-Macau, pumunta ka. Apply ka. Kung hindi ka makahanap, hindi may problema yan sa'yo. Kung porsigido ka talaga, yung mga iba dito ng mga cross country, ayan ang mga mabilis makahanap. Kasi nga porsigido sila, wala silang kamag-anak dito. Yun yung mga mabilis makahanap dito, yung mga wala kamag-anak. Yung may mga kamag-anak, chill lang yan. Diba? Kaya kayo guys, huwag kayong may Panginoon loob. 35, pwede pa. 45, 44, pwede pa. 46, pwede pa nga eh. Yan, 38, yan. Huwag kayong papaniwala sa mga sabi-sabi. Yung mga pumabagsak sa interview siya, sabi nila, sabi sa akin, nang nag-interview sa akin is, na ako daw eh. Overage na ako. Hindi ka naman nila interviewin kung hindi ka nakita naman na CV mo eh. Diba? Nakita na yung CV mo. Hindi ka naman nila tatawagin eh.
Kung alam nila, no, doon pa lang sa ano eh, doon pa lang sa doon pa lang sa pinatawag ka doon for interview. Alam na nila yon yung edad mo. 'Di ba? Nandun sa CV mo eh. Common sense, 'di ba? Sinabihan ka na, "Oy, overage ka na, sir. Paano ba 'to?" Ibig sabihin is kailangan lang nila ng sagot mo. Sagot mo na, "O, kaya ko naman magtrabaho. I'm still strong, oh. I'm flexible and hardworking." Oh, 'di ba? Ganon. Kung sinabi mo 'yon, pasok ka na nun. Pero kung sinabi mo, "Ay, okay. Wala na, tapos na." Tapos na yung interview. Dapat, kaya nga pinatawag ka doon eh. Binibigyan ka ng anong side mo. Paliwanag kung tatanungin kung overage ka na pala, anong ano mo. You're overage, sir. What do you do? O pag sinabi mo, okay, wala na, tapos na. Pero pag sinabi mo na I'm still strong, I can work, 'di ba? I'm flexible, hardworking. Wala, okay 'yon. Goods na 'yon, 'di ba? Ganon yung ibig ko sabihin. Pag sa mga interview na gaganunin ka, pagtanggol mo sarili mo, hindi yung pag sinabing, "Ay, okay sir, you're overage." Okay, wala na, tapos na, next na yung interview. Sayang yung ano, wala na, tapos na, ba? Kaya guys, pwede pa kayo pumunta dito. Punta kayo dito kayong ano, yung makikinig sa mga sabi-sabi. Dahil kung makikinig kayo sa ibang tao, hindi mo susubukan, wala mangyari. Yan yung ano ko, yan yung point ko. Diba? Ang daming umuwi dito sa Macau, umuwi ng Pinas dahil sa nakinig lang sila sa mga sabi-sabi nung kasama nila sa bahay. Walang mga kutang dito sa Macau. Wala na, umuwi na, nawala na ng pag-asa. Hindi mo lang sinubukan. Yan yung pangit pakinggan. Yan mapangit din dito sa mga Pilipino na nandito. Bis bigyan nila ng motivation yung mga naghanap dito ng trabaho. Gagawin nila is ida-down pa hanggang sa mawala na ng pag-asa, uwi na, hindi na nag-apply. Di ba? Pwede mo rin tulungan kung may tutulong ka, di ba? Dapat ganoon. Hindi yung ida-down mo yung tao. Ano na nga eh. Di ba? Baguhan nga eh, walang alam eh. Ganon dapat guys. Kaya kung may edad ka na, punta ka na Macau, ayusin mo sarili mo and smile dapat. Baguhin mo sarili mo. Magpagupit ka, mag-ahit ka, fresh ka dapat tingnan pag may edad ka na para tingnan ka na still kaya mo pa magtrabaho. Pero kung mahaba pa bigote mo, puti pa yung buhok mo, wala na, bagsak ka na. Diba? Yun yung ibig ko sabihin. Ayusin mo sarili mo, pakita mo na kaya mo pa magtrabaho. Ganun. Yun lang guys, yun lang masasabi ko sa mga may edad na gusto mag-Macau. Thank you so much sa support. I love you all.